Tahimik ang baryo tuwing alas 12 ng hating gabi. Walang aso ang tumatahol, walang kuliglig na kumakanta. Sabi ng matatanda, kapag biglang tumahimik ang gabi, may nakikinig. Si Mara ay pauwi galing sa lamay. Nag-iisa siyang naglalakad sa makitid na kalsadang napapaligiran ng puno ng saging. Wala siyang dalang ilaw, tanging ang buwan lang ang gabay niya. Habang naglalakad siya, may narinig siyang yapak sa likod niya. Isa, dalawa, at ito ay mabagal. Huminto siya at huminto rin ang yapak. Guni-guni lang, bulong niya sa sarili. Pero nang magpatuloy siya, bumalik ang tunog at mas malapit na ngayon. Naaalala niya ang babala ng lola niya noon na kapag may sumusunod sa'yo sa gabi, huwag na huwag kang lilingon. Dahil kapag nakita ka niya sa mata, hinding-hindi ka na makakauwi. Bumilis ang lakad ni Mara. Bumilis din ang yapak sa likod niya. Ramdam niya ang malamig na hangin sa batok niya na parang may humihinga roon. At biglang may bumulong. Mara. Hindi niya boses. Hindi niya rin kilala. Nanginig ang mga kamay niya. Gusto niyang tumakbo. Gustong-gusto niyang sumigaw. Pero mas gusto niyang lumingon. Isang segundo lang, sabi ng isip niya. Isang tingin lang. At doon siya nagkamali. Paglingon niya, wala siyang nakitang tao. Walang anino at walang bakas ng kung ano. Ngumiti siya hanggang sa may naramdaman siyang mainit na hininga sa mismong harap ng mukha niya. At may bumulong ulit. Salamat at nilingon mo ako. Kinabukasan, may natagpuang tsinelas sa gitna ng kalsada. May bakas ng paa, pero isa lang ang pares. Hanggang ngayon, kapag dumadaan ka roon sa hating gabi, may maririnig kang yapak sa likod mo. At kapag hindi ka lumingon, may boses na magmamakaawa. Pakiusap, tignan mo lang ako. Pero huwag. Dahil kapag ginawa mo, ikaw na ang susunod na maglalakad mag-isa sa dilim.